Kahit ano mangyari, walang pwedeng kumuha na sa bahay na to. Ibalik yung pera. Alinaw-linaw na usapan natin noon. Diyos ko naman, napakakitid naman ang utak nyo. Ano ba naman? Saan natira nga? Magulang kayo. Pinatira yung Hindi namin kayo kinukulangan. Saan natira ang usapan natin? Diyos ko naman kayo. Payag ka? Ikaw pa payag. Alright guys, yung video na yun guys ay hindi ko alam kung scripted ba yan o talagang totoo. Kasi ang liwanag naman na parang pinagulo nila yung usapan Pero dahil maritis tayo ng social media, bigyan natin reaction kasi maritis tayo Okay. At ang kadalasan, okay guys, pagkakaintindi ko sa sangla tira, sasangla mo yung bahay, titirhan na pinagsanglaan mo. Tapos may kontrata kayo 2 taon. Tapos pagdating ng 2 taon, ibabalik mo yung perang sinangla sa'yo. Kunwari sinangla ng 10 piso, huwag na natin lakihan para hindi tayo malito. So pagdating ng 2 taon, yung 10 piso ibabalik doon sa nakatira ng bahay. Tapos aalis na sila kasi tapos na yung kontrata Ngayon yung iba naman, pagdating ng 3 taon, 2 taon, hindi pa kayang tubusin ng may-ari ng bahay, magkakaroon ng extension. Nandun yan sa kasulatan. Yun ang pagkakaalam ko guys kasi pumapasok ako sa ganun Sangla tira at saka sangla kulikta, okay? So yun ang pagkakaintindi ko doon sa sangla tira. Hindi ko lang mag-gets yung kung nakatira ka, nasira yung bahay, sino magmi-maintain, sino magpapaayos. So nasa kasulatan din yan na in case na masira yung bahay, siguro ipapaayos ng pinagsanglaan. Diba? Kasi sila naman nakatira. Ngayon, kung sasabihin naman na sa kasulatan na hindi, pag nasira yung bahay, kayo mag-aayos, bahay nyo yan parang ganun. So yun yung pagkakaintindi ko sa sangla tira. Sa sangla kulikta naman, palagi ako na bibiktima dyan guys. Siguro mga lima-anim na transaction kami na nagsisangla kulikta. Yung may-ari ng bahay nagsasangla. Tapos pagkausap mo sa simula, ang galing, ang bait. So sila yung nakatira sa bahay nila, sinangla nila yung bahay sa akin, ganon. So sinangla nila ng 15 pesos. 15 pesos, huwag na tayo malakihan, huwag na nating sample lang ng halaga. So tuwing buwan, sasabihin nila, magbabayad kami ng 10 piso sa'yo. Yung nakatira, yung may-ari ng bahay yun ang sangla kulikta. So nangyari, mga 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, magaling pa sila magbayad hanggang sa pagdating ng mga 4 na buwan, hindi na sila nagbabayad. Hanggang taon ng binilang, hindi na sila nagbabayad. Maraming beses ako dyan, mga 6 na transaksyon. Excuse me. So ang pakiusap ko na lang na ibalik na lang yung pera para kahit wala na kayong tubo pa sa ibalik na yung pera. Minsan nababalik kalahati lang, 3/4. Kaya ngayon hindi na ako kumukuha ng sangla kulikta. Yung sangla tira, hindi ko na rin kinuha, pero meron pa akong ganong transaction, meron pa akong ganon na kuhan. So pag-usapan natin yung video. Una-una, dapat may kasulatan sila dun sa video, di ba? Kasi yung nagsangla, ang pagkakaintindi sa sangla tira, titira nila yung bahay nung pinagsanglaan nila. Tapos after 3 years, aalis na yung pinagsanglaan nila kasi tinirahan na nila yung bahay. Sabi ko, mukhang alanganin yata, di ba? Kasi kadalasan ang usapan sa sangla tira, titirahan mo yung bahay, habang nandun yung kontrata nyo, wala siyang. Hindi ko lang alam guys kung ginawa nilang komplikado yung video para maritisin ng mga social media natin. Pero ang pagkakaintindi ko, pag sangla tira, titirahan mo yung bahay, habang hindi pa natubos yung bahay, libre ka nakatira doon. Pag ngayon tutubusin, ibabalik ngayon yung pera ng pinagsanglaan yung kumbaga nagsangla, ibabalik nila yung pera, aalis na kayo. Doon sa video, yung nagsangla, ang sabi nila, wala na silang ibabalik na pera kasi nakatira na raw sila sa bahay. So yung pinagsanglaan, sabi niya, di ibig sabihin pala na para lang kaming
nangupahan doon sa bahay nyo. Tapos parang consumable yung pinagsanglaan. Parang hindi ganun ang dealing ng mga sangla tira. So, ang pagkakaintindi ko, pag sangla tira, titiran mo yung bahay, tapos pangsamantala ikaw titira sa bahay, tapos pagkatapos ng kontrata, kunwari 1 taon, tutubusin na yung bahay, ibabalik yung pera nung pinagsanglaan mo, tapos aalis na sila. Ganun yung pagkakaintindi ko sa sangla tira. Alam ko yun ganun eh. Hindi yung sasangla mo yung bahay, titira kami, iko-consume ko yung perang pinagsanglaan mo sa akin. Hindi ko na kukunin yan. Pero ganun pa man, nabanggit doon sa video na nasa usapan natin. Hindi ko alam kung yung usapan nila ay verbal lang o yung usapan nila ay kasulatan. Kung kasulatan, masusunod yung nilagay sa kasulatan na after ng 3 years, alis na kayo dyan sa bahay na yan at hindi na namin pwedeng ibalik yung pera kasi i-consume lang ninyo yung perang binigay namin sa inyo. Parang ganon. So parang in advance lang yung upa, ika nga. Kung ganon ang usapan sa kasulatan, di mali yung pinagsanglaan. Pero kung ang usapan ay sangla tira, yun na nga, yung standard na usapin sa sangla tira na ibabalik mo yung pera after ng, kumbaga tutubusin mo na nga. So, depende na yan sa naging kasulatan nung dalawang party. Na bakit kailangan magtatalo kayo? Nasa kasulatan naman yan. Kaya kung nasa kasulatan yan, kung ano yung pinag-usapan nyo, kahit saan korte kayo mag-abutan, masusunod yung kasulatan. Walang masasabing mali kayo, manggugulang kayo, wala, kasi nga na masusunod yung pinag-usapan nyo sa kasulatan, pinagpirmahan yung dalawa ng both sides sa inyong dalawa. Pero ang standard nga na usapin sa sangla tira ay yung tutubusin mo yung bahay after ng kontrata, matapos yung kontrata ng pagsangla. Yun yung standard na alam ko. So, yun lang yung guys. Marites lang tayo, nagmamarites lang tayo. Bye-bye.